Hello, good evening YouTube. So, ngayon po, bibigyan ko po ng reaction mga kaibigan, yung nakakalungkot na pangyayari po kay Coach Alexis, ang kasamahan po natin sa Battle of YouTubers. Sa kasamaang palad po, ang kanya pong YouTube channel na Coach Alexis Tolentino, or yung original channel na niya na may mahigit na 200,000 subscribers ay kasalukuyan pong nanganganib. Because nakakuha po siya ng strike dito po sa because of yung show din na kinabibilangan namin, yung Battle of the YouTubers Season 2, dahil po sa, kung hindi ako nagkakamali, siya po ay nag-live, si Coach po ay nag-live nung mismong supposedly live airing po ng Battle of YouTubers, na hindi na nga din po lingid sa kaalaman ng marami, na inamin na din naman po ni Sir MJ na yun po ay actually delayed telecast na po, at kami po din mismo ay humihingi po ng inyong pangunawa, sapagkat nandun din po kami sa pagitan ng pag-unawa sa management na nag-ask po ng aming tulong, at yung hinaing din ng mga audience, yung katanungan nila if it is really live or tape. So patawad po kung kami po ay hindi nag-confirm sa inyo that time, because ang instruction po is ang magdi-disclose din ng lahat ng yon is si Sir MG after the show, or after the airing nung video sa vloggerstv.com. So ang nangyari nga po that time is parang inilive yata ni Coach Alex yung Battle of YouTubers, at yun po ay na-strike po ng vloggerstv.com. So humingi po ng paumanhin si Coach Alex sa of course vloggerstv.com, kay Boss MG, Sir MG, kila Boss Rendon, syempre kasama sila Sir Jonah, no? At bagamat nandun na yung pagpapatawad, of course kami tayo lang yung magkakasama, but at the end of the day, yung legality kasi po noon, kapag kasi na-strike siya at yung ibang gumawa din ng tawag dito nung pagpapalabas nung Battle of YouTubers Season 2 without parang any permission, or parang hindi sila tawag dito pinayagan ng vloggerstv.com na i-air yon. Actually bawal po talaga yan, kung hindi man kasi ma-strike si Coach Alex at yung ibang gumawa ma-strike, hindi din po magiging patas. Well, sa akin po sana po, alam ko na kay Coach Alex ay nakakuha po siya ng napakatinding leksyon sa nangyari po na yun, at panawagan ko din po yan sa kapwa natin mga vloggers at sa mga iba pa na fans ng Battle of the YouTuber. Maging mapagmatsyag po tayo, maging aware po tayo sa copyright law. Especially nasa YouTube po tayo, yung strike po na yan, napakasakit po niyan pagka po na-strike ka yung channel po na pinaghirapan mo. Kapag ka nakatatlo ka, actually mababa na yung channel mo, mati-take down na. Napakasakit po nun. Yung iba niyan nagdaraan sa depression kasi ilang taon mo din pinaghirapan yung channel mo, yung mga videos mo nababalikan, hindi mo na mababalikan. So napakasakit po nun. So maging lesson po ito sa atin, kasi yung huling Battle of YouTubers may din, although video niya yon, but ang instruction walang magpapalabas ng video, may naglabas. So sana po maging lesson na tong mga ito na nangyayari sa ating mga kaibigan, na hindi na po pamarisan ng iba din na nasa YouTube community. Kasi po, pagalang na din sa mismo nag-organize ng event, na sila po ang nagpakahirap, nag-isip kung paano tatakbo yung event, at pagkatapos ipapalabas lamang po natin. Masakit din po yun sa part po nila. So hopefully si Coach Alex naman po, actually nagkausap kami, kinumusta ko siya, okay naman po si Coach Alex, and hopefully makabangon po siya as soon as possible. At he actually created his new YouTube channel, Captain Barbell. Ipopost ko na lamang po dito sa baba, and supportahan po natin, mag-subscribe po tayo, i-share ko din po sa aking YouTube channel at sa aking Facebook bilang suporta po sa ating kaibigan. And
Sana pati yung iba nating mga kasama, alam ko may iba din na strike sa YouTube community. Shoutout sa inyo, sana po magsilbing lesson po sa atin yung nangyayari po sa na tayo po ay ma-strike, sapagkat napaka po din kasi niyan. Kung hindi po yan ma-strike mga idol, yan po ay gagawin din ng iba, pamamarisan, kung walang gagawing action ng vloggerstv.com, at magiging kawawa din naman po yung mga tao talaga na nasa likod ng event at nag-effort. So sana po ay maintindihan ninyo, bumawi na lamang po tayo at maging leksyon po ito at matuto tayo sa ating pong mga pagkakamali. To Coach Alex, alam ko naman na institusyon na siya sa bodybuilding, lalo na member na siya ng Battle of YouTubers family. Alam ko makakabangon po siya kaagad. So sa lahat po ng mga kapatid natin sa Battle of YouTubers, tulungan po natin si Coach Alex, ma-regain niya yung nawala sa kanya, at itong second account niya ay makakuha po ng sapat uli na subscribers, dami ng subscribers, and of course para syempre isa din tong way ng pinagkukuhaan niya ng revenue. So napakasakit nga naman. So Coach Alex, God bless, at alam mo si Coach Alex napakabait na tao niya, at napakaayos, nakausap lagi, at talaga nga namang he's a family man. Kung ano man yung napanood nyo din sa YouTube, part of it, sabihin na nating hype, but most of it naman is talagang real thing, mga kaibigan. Wala pong doon, walang BS doon, mga kaibigan. Well, anyway, pati naman si Bad Boy ng Cebu, kahit Bad Boy yung pangalan, napakabait naman talaga na tao niya ni Sir, Lagi pagka nagkakasalubong kami noon sa holding area, talagang nothing but respect, So sinusuklian din talaga naman namin siya ng mataas na respeto. So sana po tayo yung lahat ay matuto sa mga lagi ka na lang, kasi nung past na Battle of YouTubers may nagka-problema din. Of course alam niyo na kung sino. Ito yung kay Coach Alex naman. So yun din, actually una ko nalaman kay Sir Rendon na parang tagilid yung yung YouTube channel ni Coach Alex. So I immediately checked Coach Alex kung kumusta, and then nakita ko na yung mga post sa YouTube na ganun pala nga yung nangyari. So Coach Alex, looking forward dun sa ating mga collaboration, ang kasama natin sa Team Luzon, kila Melbs, kila Iron Fist, may mga po kami, pinaplano din na content or mga collab dito sa gym po sa Glenford. So maraming po din salamat muli sa pag-unawa po sa nangyari din sa Battle of YouTubers, na napakarami po nagtatanong na kahit nung hindi pa pinapalabas last Friday, ang dami pong nag-a-ask ng clarification. Pasensya na po kung we are not allowed to disclose anything yet. Inantay po namin si Sir MG na siya pong unang mag-disclose ng mga nangyari, kasi yun din po, di ba, non-disclosure agreement. Sinabi nila na kung maaari sila na lang po ang mauuna na magsabi nito sa publiko, because Sir MG, he took the blame once again. So hindi din madali para sa part niya bilang event organizer. So kami bilang naging participant ay inunawa din po namin sila, kahit po anong kagustuhan na namin na i-clarify sa aming mga supporters. Pero po syempre isinaalang-alang po namin ang kapakanan po nila Sir Rendon, nila Sir MB bilang organizer po. Maraming pong salamat ulit sa pangunawa. Magandang gawin po sa inyo lahat.